Hello. Good morning. Class, i-check ko lang. Naririnig niyo ba ako? Yes po. Okay. Good morning.
Class, i-message nyo lang ako kapag hindi nyo marinig kasi naka-single device ano lang ako. Hindi ko ma-check kung naririnig nyo. Yung mga taga-Perps GMA, since may response naman na naririnig, sige. Let's have our next subject for a special project. And this is geotechnical engineering. So bago ang lahat, i-define muna natin itong unconsolidated material dahil sa process ng weathering, itong tinatawag nating soil. Ang soil ay binubuo ng mga sumusunod. Itong solids, void, at dalawa yan. Yung void na yan. The water and the air. Bayin ko lang kulay na ito. Yellow. So, hindi matatawag na lupa ang soil kapag hindi siya composed of solids and the void. Kung ayan ay magiging pure solids lang, malamang ayan ay rock. Or baka hindi na sa earth yung unconsolidated, uncompacted material because of the process weathering. So, kaya ko din drawing itong composition na to. Ito ay magsisilbing guide natin sa lahat ng mga computations. So, with this illustration, para sa computation ng components, maglalagay ako rito ng volume sa left side. At narito yung tig-iisang laman ng lupa. So, dinedenote natin itong solids para sa volume ng V sub S. Dahil sa pagiging first letter ng solids ay letter S. And this is your VW, volume of water, and V sub A. Itong dalawa, combination ng air and water, ay tinatawag na void. VV. At ang tawag natin dito sa pinagsama-samang volume ng lupa ay total volume. So para sa void, please. Para sa void, we got a VV combination of the air and the water or water and air. Ito nga naman ang ating water. And this is the air. Para sa total volume, capital letter V, ang symbol na gamit natin iba na gumagamit ng V sub T. Hindi ko lang preferred ang ganyang symbol. Mas gusto ko yung notation or symbol na V without subscript. Ito ay combination ng solids and the void. And the complete breakdown, ito ay solids, water, at saka air. Ayan ang tungkol sa volume. Nalilagay ko sa left side.
Ngayon, dito naman ako sa kanan para naman sa weight. Plus magsisilbi itong guide mo sa lahat ng mga computations, components ng soil. So again, ito ay mga weight naman. Weight of solids, dinidenote nating W sub S. Na pwede rin isulat ng W sub D or W sub dry. Or pwede rin, oven dried. May gumagamit ng ganito kapag nasa construction materials and testing ka. W sub OD, oven dried weight. And this is your weight of the water. And weight of air na equals sa 0. Yung napakababang unit weight of water na 12 newtons per cubic meter ay very, very small compared with the unit weight of the solids and the water. Kaya disregarded itong weight ng air sa physical properties computation natin dito sa soil. So bale, para sa weight ng void, dahil wala namang timbang, di ba? Total weight, ito naman yon. Ang total weight ay binubuo ng weight of solids and the void. But since tubig na lang ang nasa void, ang total weight natin class na pwedeng i-denote ng W sub T ay equal sa weight of solids and weight of water na lang. So ayan yung components ng soil. So kapag nagkatanungan ng mga quantity ng bawat phase, ayan ang ginagamit natin. So, simulan natin sa volumetric ratios. So itong mga physical properties na to, merong mga paunang interpretation regarding the denseness and the looseness. We're hoping na itong mga physical properties ay makapag-provide sa atin ng may kinalaman sa bearing capacity and compressive strength. Unfortunately, hindi naman nakakapag-provide sa atin right away ng mga correlational capacities base sa unit weight. Pero kahit papano, meron tayong interpretation kung paano magre-respond etong lupa kapag subjected siya ng load. Nangunguna sa listahan, etong ating physical property na porosity. Hindi nyo kailangang i-memorize ang definition niya kasi sapat na na-memorize mo etong formula para i-define yung physical property. Ang porosity ay ratio ng volume ng void sa total volume. Ayun, so measure siya ng pore space, either water or the air, water or air doon sa void. And very common sa hydrology itong parameter na ito. At pwede bang mawala ang volume ng void sa soil? Actually, hindi. Kapag nawala ang volume ng void sa lupa, ibig sabihin, hindi siya lupa sa Earth. Baka sa Mars, baka sa Moon, or baka somewhere na walang atmosphere. 0 less than n. So kaya makikita nyo,
Hindi ako rito naka-less than equal, less than lang. Kasi hindi pwedeng maging zero ang volume ng void dahil pwedeng siya ay sa ibang planeta pala. Pwede bang pumantay ang volume ng void sa total volume? Hindi pwede kasi component lang ng total volume ang volume ng void. Kaya ganito naglalaro ang value ng porosity. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, class, ayan, yung possible value, range of value ng ating physical property, first volume parameter, and mapapakinabangan nyo yung range statement ko kung sakaling may problem solving and merong unrealistic values of porosity, hindi masasagot niyo siya agad nang hindi na nagko-compute. Wish mo lang na merong pamanggulo or halos walang tricky tricky value sa multiple choice. Kung multiple choice exam. Number 2, itong ating tinatawag na void ratio. Denoted as E. Gamit na gamit yan pang civil engineering talaga at sa chapter ng compressibility or consolidation. Compressibility property of the soil, which is the tendency to change kapag subjected siya sa compression. Ayan. At ang formula ng void ratio is VV over VS. Or void ratio is defined as the ratio of the volume of void to the solid's volume. Pwede bang mawala itong void? Sinabi na kanina na hindi pwedeng mawala ang volume ng void. Kaya ganyan yan, 0 less than E. Pero pwedeng malapit sa 0 ang value ng void ratio. Pwede bang pumantay ang volume ng void sa solid's volume? Actually, oo. Paano nangyari na pwedeng pumantay? E di try mong imaginein na yung tinitimpla mong kape, ipapareho mo ang amount, no? By volume. O edi pwede. Pwede siya. Pwede ba lumampas ang volume ng void? Hindi yan pwedeng lumampas. I mean, pwede pala rather. What I mean dun sa hindi, ito kasi nakita ko siya. Hindi pwedeng lumampas sa porosity ang volume ng void kasi component lang ng total volume ang volume ng void. Ito, hindi naman component ng solid's volume ang volume ng void. So, imaginein mo yung kape mo na dinamihan mo ng sobra ng tubig and gusto mong i-exaggerate up until the condition of single grain of soil versus the universe. Ibig sabihin, ito ay infinity. Pero, meron naman talagang particular values na considered pa rin as soil. Pero hindi siya absolute na like sabihin ko na kapag ang void ratio ay number 10, ganyan. Decimal lang, hindi percentage. Decimal. So kapag pag sobrang taas kasi, baka hindi na makategorize as soil at magmumukha na siyang hydraulics. Eh di pag namukha na siyang hydraulics, hindi na siya considered sa mga analysis computation natin. And you know what? Why it is that the porosity and the void ratio are denoted as letter N and letter E? Kasi synonyms ng none or ng poor or the void ay itong null, none, nothing. And the emptiness, di ba may measure ng emptiness? Meaning there's no solid in this component of the soil. Yun. Kaya ang porosity, di ba nagtataka ka, bakit letter P ito? Samantalang ang ating porosity ay, yun nga, nagsisimula sa letter P tapos biglang naging letter N. Tapos isa pa to, void ratio. Di ba letter V tapos biglang naging letter E.
And we prefer itong void ratio sa ating designation sa pag-compute ng compressibility kasi ang complication na dala netong porosity ay kapag gumalaw. Halimbawa, nakompress ang ating lupa. Pag gumalaw ang volume ng void, gagalaw rin ang total volume. Kaya ayun, complicated siya. Ayun yung ganap. Sunod, number 3. Itong degree of saturation. Sa degree of saturation, denoted as capital letter S, ito ay ratio ng volume ng water sa volume ng void. So ano naman ang posibleng values nito? Pwede bang mawala ang volume ng water sa lupa? Actually, pwede. Ang tawag natin sa condition ng lupa kapag nawala ang volume ng water ay dry. Pwede bang pumantay ang volume ng water sa volume ng void? Yes. Pwede siyang pumantay. Pwedeng purong tubig lang ang laman ng void. At ang tawag natin sa condition na yan ay saturated. Another question, maaari bang lumampas ang volume ng water sa volume ng void? Gaya ng pagpapaliwanag ko dito kanina sa porosity na hindi pwedeng lumampas ang VV mo dito sa total volume. Ayun o. Hindi pwedeng lumampas ang VV mo sa total volume. E di ganun din dito. Pero hindi pwedeng pumantay dito. Hindi pwedeng pumantay kasi may solids pa. Di ba 4 ano lang to? Oh. Pero dito, pwedeng pumantay. So, less than equal 1. Ang tawag natin dito sa condition na to ay saturated. So, dry and saturated. And how do we call naman the condition in between 0 and 1? Ang tawag natin dyan ay partially saturated. Sometimes, magamit ang partially wet. Sometimes, if the focus is the dryness, partially dry. Pero kung degree of saturation ang expression ng pagkabasa, edi dapat partially saturated. Ay kung dryness ang focus ng statement mo, mas ginagamit yung isang volume parameter or volumetric ratio. Okay? Next, ika-4. Hindi masyadong sikat etong volumetric ratio na ito. The air void ratio, denoted as N sub A. Ang definition niya ay ratio ng volume ng air sa total volume. Maaari bang mawala ang volume ng air sa lupa? Yes, kapag purong tubig ang laman. Saturated yan. 0 less than equal. N sub A. Maaari bang pumantay ang volume ng air sa total volume? Hindi pwedeng pumantay. Kasi ang total volume ay may included solids pa. So kung purong air ang component ng soil, edi hydraulics na yon. Hindi na yan pang geotechnical engineering. Kaya less than 1 lamang. At hindi ko na pwedeng i-describe ito as saturated. Dry condition. Wala na tayong mailagay na definite value. Parang dito sa sinabi ko na wala tayong definite value. Kahit yung sabihin natin na yung 0.99, hindi natin ma-mention kung dry or saturated yung condition na yun. Kasi ratio lang ng void at saka total. Ika-5, meron tayong tinatawag na air content. Denoted as A na maliit. It is the ratio of the volume of air to the volume of void. Maaari bang mawala etong ating volume ng air sa soil? Yes, sinabi na kanina. At puro tubig ang laman. Saturated condition yan. And maaari bang pumantay ang volume ng air sa volume of void? Yes.
Pwedeng puro hangin lang ang laman ng void, pero hindi maaaring lumampas ang volume ng air sa volume ng void dahil nga component lang ng void etong air. So kagaya ng degree of saturation, ito naman ang focus ng measure niya ay dryness, no? Ibig sabihin, pag naging equal sa 1, dry siya. Kaya I think appropriate dito ang salitang partially dry. Though wala naman tayong restriction sa pag-describe ng lupa. Kung partially dry or partially wet or saturated ang gagamitin mo. So kumbaga, kung merong along with the volume parameter or the volumetric ratio, degree of saturation and air content, o edi may follow-up description na partially saturated, itong degree of saturation. And partially dry naman kapag may binanggit na air content. So, yan ang 5. Pero itong 1, 2, 3 lang ang sikat. 1, 2, 3 lang ang sikat. Ito, hindi. Actually, pag lumabas ito sa board exam, papakiramdaman nyo pa. Kasi may nakita akong reference na pinagpalit ang name nito. May nag-a-adapt pa naman sa review. So, we're hoping na kung mag-a-appear na ito sa board exam, sana mag-stick dito sa reference natin or kaya isa lang ang mag-a-appear sa multiple choice. Isa lang ang mag-a-appear sa multiple choice kasi mahirap kapag yung dalawang volume parameter na yan na may kinalaman sa air ang susulpot. The one and only weight ratio. Number 6. Ito ay si moisture content. Denoted as W. Hindi ako fan ng symbol na MC. May gumagawa na MC yan. Masyadong malaki ang notation niya. Hindi ko trip. At ito ay ratio ng weight ng water sa weight ng solids. Or in terms ng mass, na mass ng water over mass ng solids. Pinag-uusapan natin yung possible range of values para kung sakali sa exam mo, pwedeng hindi ka na mag-solve dahil nakikita mo na right away yung value niya. Maaari bang mawala ang tubig sa lupa? Yes. Ang tawag natin sa condition na yun ay dry. Pwede bang pumantay ang mass ng water sa solids? Yes. Pwede. Parang yung pagtimpla mo ng kape kanina. Maaari bang lumampas ang mass ng water sa solids? Oo nga, pwede nga pumantay. Pero maaari nga bang lumampas? Pwede rin. Ang dami mo kayang tubig na nilagay dun sa kape. Sobra-sobra ang timbang ng tubig kumpara sa timbang ng kape mo na ina-assume kong solids. Kapareho ng void ratio. Ito ay maaari nating ilagay na infinity. But again, hindi na matatawag na lupa yung may mga napakatataas. Ang mga nakikita ko lang nga ng mga maximum decimal value ng moisture content ay may nakita akong 4, may nakita akong 10, parang sa void ratio. Wala na ako nakikitang more than 10 sa mga references natin. Pag nagkaganon, hydraulics lang maituturing ang mga yun. So yan, ang ating volumetric ratios and weight ratios. And ito naman ay na-express din sa percentage. Yun nga lang kapag nag-percentage yung void ratio, parang mas appropriate na tawagin siyang void percentage and not the void ratio. No? Kung mamimiloso pa tayo. Dako tayo paroon, pag-usapan natin ang itong ating weight-volume relationship.
Pero bago natin isa-isahin yung mga weight-volume relationships na yan, sa iyong hydraulics, kilala mo itong unit weight na may formulang, o yan, ano yan ang tawag natin dyan ay unit weight or specific weight. Ayan na may formulang total weight. Total weight divided by the total volume. It is the weight per unit volume of the soil. Same with the density. Ang symbol natin kapag nasa hydraulics ka ay Greek letter rho at may kahulugang mass per unit volume. So para sa ikapito natin, guided tayo ng notation natin ng pang-hydraulics. Meaning, nag-i-stick tayo sa sistema ng notation ng mga subjects na hydraulics. Kaya hindi nakakalito yung transition. So, syempre, may mga dagdag na mga pang-subscript natin. Pero dahil nga consistent naman tayo sa symbol na ginagamit sa hydraulics at sa geotech, hindi mo makakalimutan etong pag-designate natin. Nangunguna sa listahan ng weight-volume relationship na maaaring tawaging bulk, total, moist, sample, pwede ring specimen, pwede ring wet, at pwede ring mass. Dami naman. May nakita akong isang reference, hindi to absolute kasi may mga US reference akong nakita. May mga US reference akong nakita na ginamit nilang apparent pang describe dun sa grain. So hindi to absolute. Kumbaga kung may tatanggalin ako dyan sa listahan, yung apparent. Pero kung sakali, baka kasi makita ni Engineer Estaniero, yung examiner ninyo sa Hydraulics and Geotechnical Engineering, yung libro na nakita ko na gumamit, Indian Auto Reference. E di at least alam mo na merong ganong naliligaw na book na gumagamit ng apparent. Pero class, ang ating most favorite term ay etong dalawang to. The bulk. Our most favorite term ay itong bulk. At saka itong total. And minsan nga gumagamit pa ng salitang soil. Dinedescribe natin yung soil na yan as total kapag walang description. Okay? At ang gamit kong symbol para sa total unit weight ay etong gamma without subscript. Do may mga gumagamit na notation na gamma sub t. Hindi ko preferred etong gamma sub t kasi ang aksaya sa ink. Siya ay defined as total weight per unit volume. And hindi ko na rin nilagay yung salitang unit weight alongside this formula. Isusulat ko na etong density version naman na equal sa mass per unit. Ito rin. Sige, lagay ko rin yung rho sub t. Mass per unit volume. Mass per unit volume formula. Okay? And next. Number 8. Ito ang mga tawag sa kanya. Solids, grain, absolute. Ito ay denoted as gamma sub S. Solids unit weight or solid specific weight.
ito ay weight of solids divided by the volume of solids. Parang ano lang, guided lang tayo ng chemistry formula natin or hydraulics na unit weight of a substance, weight per unit volume of a substance. So kanina yung total, as in walang change. Kilalang kilala natin ang ganyang arrangement, yung ganyang formula. Particular lang para sa solids this time, gamma S is weight of solids per unit volume of solids. And ang version niya para sa density ay rho sub S, mass of solids divided by volume of solids. Next, number 9. Ito na ang sisira. Sisira sa lahat ng kaalaman mo nung ikaw ay nasa hydraulics pa lamang. Pwede pang tolerable pala to. Pwedeng tolerable pa to. Ang number 9 is the saturated. The saturated unit weight. Ang condition ng lupa na ito, ang degree of saturation niyan ay equal sa 1. Ayun, no? Napag-usapan natin kanina. Ang degree of saturation ng saturated condition ng soil ay equal sa 1. And then, or 100% kung naka-percentage. And then, yung air content naman ay equal sa 0. So, ang formula ng saturated ay total weight din per unit volume. Alam ko may nag-iisip sa inyo, bakit ito lang ang sinusulat kong formula? Bakit wala pa yung yung may mga parameter? Mamaya na yun. Mamaya na yung may mga parameter with the GS kasi basic formula pa lamang itong pinag-uusapan natin. As in, very basic. Based sa definition. O akala ko ba sisira yan sa mga pinag-aralan ko sa chemistry, sa hydraulics, sa physics? Hindi, yung description na saturated, that's not so typical na ipang-describe sa physical characterization ng matter. Ibig sabihin, special lang siya para sa soil, sa geotech. Yung term na saturated. Kaya yon sinabi ko na hindi nga tayo familiar kung hindi ka sanay na may ganyan. And merong version ng saturated, rho sat is equal to total mass divided by the total volume. Next, number 10. Ito yung tinutukoy kong sisira sa mga alam mo. Sisira sa mga alam mo sa physical properties. Bakit? Kasi ang gamma dry or gamma D, tingnan mo na sa numerator. Weight of solids. Di ba kung nasa chemistry ka lang, physics, ganyan, physical property of matter, dapat consistent na tumutukoy sa kung ano yung phase or yung material sa numerator, ayun din dun sa denominator. Itong dry, included yung void sa total volume. Ito solids alone. May ganyan naman din talaga tayong measurement sa geotech. And lalo na, pag ikaw ay nasa construction materials and testing, importante yung pag-determine mo ng mga bulk and the dry condition, no? Density. Sa concrete, sa concrete mix design or proportioning of concrete na topic sa construction materials and testing. Okay? And the version of its formula and density, rho d is equal to dry mass divided by the total volume. Dry mass divided by the total volume. Okay? Next. Number 11. Ito rin, sirang-sira na rin talaga yung yung basic knowledge mo ng elementary high school pagdating sa density.
Kasi nga, eto na nag-introduce na nung 9, 10. Ito ano to, tolerable to eh. Understandable siya eh. Isang tingin mo, okay, gets. Alam ko na may ratio ang total mass, total volume. At saka ito, particular dun sa component ng or phase ng lupa. Numerator and denominator. Gets na gets mo to. Ito naman, pwedeng kaya pa naman na ikukumpara lang dito sa number 7 kasi bulk, total, saturated. And then itong number 10, ito na, sinira niya na yung stock knowledge natin. Kasi may comparison na ng solids alone at ng bulk volume. Ganun din, sisirain din ng pang number 11, yung basic knowledge mo. Kasi itong effective, buoyant, or submerge, denoted as gamma prime, ay W of solids submerge divided by total volume. Or minsan, ganito ko yan dinedenote, W prime, para tipid sa ink. O, edi yung density version yan is rho prime na equals sa M prime divided by the total volume. May mga libro na ang gamit na symbol for gamma prime. Baka ayun nga rin ang turo sa inyo ng teacher ninyo. Pero hindi kasi ako user ng gamma E saka gamma sub, gamma B. Hindi lang dahil sa sobrang haba or maraming ink ang makakain ng subscript na yan. Kino-consider ko yung alignment ng notation na gamma prime kapag ikaw ay nag-denote naman ng effective stress sa chapter ng subsurface stress. Effective stress or subsurface. Yan, mga total, neutral, and effective stress. Okay? And, ano ibig sabihin ng submerge na yan? E di ganito. Halimbawa, meron kang lalagyanan. May lalagyanan ka na may lamang tubig. And then, inilagay mo yung lupa. So, may timbang yan. May timbang yan na yung W natin, initially natuyo siya. Dahil tuyo siya, edi dry soil lang yon, weight of solids. And then, i-read yan ng iyong weighing scale. I-read yan ng weighing scale mo. So, yung reading sa weighing scale, na difference ng weight ng solids, at saka syempre itong palaban na pinag-aralan nyo na rin naman sa Spec Pro. Recently, itong buoyant force na equal sa gamma water times the volume of solids. Kasi ina-assume natin na mag-infiltrate. Kompletong mapupunan ng tubig ng tubig yung pore space ng lupa. Kaya ang lalaban lamang na puwersa or itong displaced volume is the solids volume. O edi from there, you realize na ang W prime, which is the reading on the weighing scale na difference between the weight of the solids and the buoyant force. Ayan. Weight of the solids and the buoyant force. Or if you want to replace the buoyant force with gamma water and the volume of solids, ayun na. And also, there's another formula of gamma prime in terms ng saturated unit weight. Ito ay difference lamang ng gamma sat and the gamma water. Okay? So, lahat ng mga to, yung weight volume ratio relationship, meron yung version ng specific gravity. So yung sequence nito yung sequence na yun 1 2 3 4 5, gagawa natin ng specific gravity rito.
Sabi natin, the definition of specific gravity is the ratio of the unit weight of a substance to the unit weight of the standard substance. Commonly used is water, the unit weight of water. So kapag nasa hydraulics ka, ang ginagamit mong symbol ay SG or S. Depende sa gamit ng teacher mo. Gamma over gamma water or rho over rho water. So ngayon, pag nasa geotechnical engineering ka, ang symbol na gamit natin ay capital letter G. Ratio ito ng gamma water, or rho over rho water. So ngayon, yung, number 15. Number 5 lang to Bakit number 15 yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ang lahat ng yan ay may version ng specific gravity. Let's do the number 12. Aligned dito sa number 1 na weight-volume relationship, this is capital letter G. Ang basa natin dyan ay bulk, total, moist, sample, specimen, wet, mass, soil. Ito, depende pa sa reference na ginamit. Shinare ko lang sa inyo, baka ang examiner ninyo ay mapagamit ng Indian Auto reference din na nagamit ko. Pinush ko lang kasi favorite ko yung book na yun. This is equal to gamma over gamma water. Or density over, density of water. Nasa ibang reference, ang symbol na gamit nila ay ito, parang gamit nila dito na nag-gamma M sila at saka gamma T. Nag-gamma M saka nag-gamma T. E di merong nagde-denote nito ng GT saka GM. Eh hindi ako fan ng ano na yun. Hindi ako fan ng symbol na yun. Yung GT saka GM na yan. Hindi ko trip. And from the unit weight na equals sa weight per unit volume, and the weight is equal to mass times acceleration due to gravity. We realize na ito ay mg over v at ang mass per unit volume ay rho. Rho times g. O kaya ayun, pag nagsulat ako rito ng gamma, susulat ko siya ng rho g, maka-cancel out ang acceleration due to gravity. Okay? So let's do the version of specific gravity naman ng pangalawa. Number 13. Ang number 13 natin, tapos na yung ano ito yung number 12, bulk specific gravity or total specific gravity. Ang number 13 natin ay gagayahin natin dito. Yung pangalawa, solids. Ayun ay denoted as G sub S. Solids, grain, absolute, specific gravity. Specific gravity of solids. Ito ay can be solved from the ratio of the solid's unit weight and the unit weight of water. And kung in terms naman ng density rin, density ng solids over density ng water. Okay? Number 14 formula. Number 14 formula. Dun sa number 3 ng weight-volume relationship, gagawan din natin siya ng version. So kung may sa bulk and solids na, meron din tayong GSAT. The saturated specific gravity. GSAT.
Ito ay ratio ng gamma sat to gamma water o raw sat to raw water. Okay? And then, ito, yung pang-apat. Meron din tayong version ng number 15, pang-apat dun sa listahan ng weight of volume. Ito naman ay GD, dry specific gravity. The ratio of dry unit weight sa unit weight ng water, or kung in terms ng density, rho d over rho water. And then, number 16. Dito na natin tatapusin ang basic formula. Number 16, pang-5. Ito ay denoted as G prime, or GE, or GB, or G sub. This is gamma prime over gamma water, or rho prime over rho water. So itong mga values netong unit weight and the density, kapag kinumpara natin yan sa unit weight ng tubig, comparing all the values in terms ng unit weight muna, ang papatak na may pinakamataas na magnitude dito ay walang iba kundi si solids unit weight. Sunod, mababa ng konti sa kanya is the saturated, completely filled ng water ang void space. Solids unit weight greater than saturated, greater than gamma, greater than dry unit weight, na greater than the unit weight of water or the effective unit weight. Class, hindi absolute na laging mas mataas si gamma water kaysa sa gamma prime. Minsan, mataas si gamma prime kaysa kay gamma water. O di ayan. Ayan yung unit weight and density version. Density rho S greater than rho sat greater than rho, rho d, rho water. O kaya kung in terms naman ng specific gravity. In terms ng specific gravity, edi GS greater than GSAT greater than G greater than GD greater than GW and greater than G prime. So lahat ng yan ay kinukumpara rin natin talaga sa tubig. Greater than G prime, greater than GW. So ngayon, alamin natin nga yung properties ng water. Alamin natin ang properties ng water. Muli, sa hydraulics na dapat memorize mo. Oo. Hindi malaking pressure sa atin yon. Pag nag-hydraulics ka talaga at geotechnical engineering, dapat memorize mo tong mga values ng unit weight ng tubig. The 9.81 kilonewtons per cubic meter. Ayun ay nagaganap kapag ang temperature ay 4 degrees Celsius. Pag English unit naman ay 62.4 pounds per cubic foot. Kapag density naman, 1,000 kilograms per cubic meter. Or dun sa mga maliliit na version na unit, like gram per cc or gram per cubic centimeter. At kung English naman, meron tayong 1.94 slug per cubic foot. Okay? Next wave of formulas. Itong tinatawag natin na other set. Other set or important relationships.
Ganun. Important relationships. Pero, para ma-memorize niyo yan, tutulungan na kayo ng kunin natin yung drawing kanina. Magpapaguide na tayo sa tinatawag nating unit phase method or volume parameter technique. Magpapaguide na tayo sa volume parameter technique. Kasi nakagraduate ka na dun sa yung subject mo ng geotechnical engineering eh. Minsan, sinasadya ng teacher mo na mag-refer ka, mag-rely purely sa basic formulas kasi may instruction siya. You cannot use the other set formula. So para matulungan tayo nung pag-memorize mo din sa other set and important relationships, gagamit tayo netong tinatawag na phase diagram method. Marami akong pwedeng itawag dito eh. Minsan ang tawag natin dito ay phase diagram. Method. Volume parameter technique. Mga taga-perps GMA, may tawag kami dyan. Yung Japanese term ng Naruto, Earth Style Technique. Because this technique is very powerful in using, when determining the component amounts in terms of volume and in terms of weight. Napakaganda ng technique na yan. So sa volume parameter na to, dapat memorize mo yung assigned parameter sa bawat component. Ano yun? Ito, volume parameter assigned for solids, 1. Volume parameter assigned sa water, 2. Sewages. Na actually, ayan ang sige, dahil una ko nasulat yan, gamitin or gawin kong pang 17th formula yan. The 17th formula, the sewages, SE, product of degree of saturation and the void ratio equals WGS. Ayan din ang volume parameter assigned for the water. The volume parameter assigned for void is letter E. Hindi ko na sinasuggest na mag-memorize ka ng volume parameter para kay air. Sapat nang alam mo ang water at ang void. Ikaw na lang ang mag-solve ng para kay air at yan ay papatak na E na binawasan ng SE o kaya E na binawasan ng WGS. Kasi nga, may dalawang kahulugan yung volume parameter ng water. SE or WGS. So ito, hindi mo ba susulatan to? Kahit hindi na. Kasi ang lalabas na volume parameter total ay combination ng solids, 1, at saka ng E. Okay? Hindi ko talaga trip etong volume parameter technique na ito kapag pinag-uusapan ang weight. Ay ganun, ba't tinuturo mo? Malay mo, naranasan mo yung geotech experience mo, feeling mo, halos wala kang natutunan dahil na-reformat ang utak mo after ng subject. O anong ibig mo sabihin doon? E di itrato mo tong first lesson mo. O ano mangyayari? Kung itatrato mo tong first lesson mo, baka ma-appreciate mo yung technique na ito. Kasi,
Ayun nga, guideline yan para sa memorization. Ayun nga, nagsabi na ako ng mnemonics na gamit natin para sa sewage. Ayan, SE equals WGS. The weight of the air is 0. Alam naman natin na yan. And gamit ang weight parameter na ito, aligned doon sa computation ng weight with the unit weight, gamma V. I-multiply mo, to get the weight of water, we multiply etong gamma water. Class, don't ever use this as direct calculation of the component amount. Ito ay guide lamang para sa formula, memorization. Hindi siya yung totoong derivation kasi basic formula pa rin talaga ang totoong makakapag-derive. Since hindi naman nagtatanong sa board exam ninyo ng derivation, di kagaya ng ginagawa ng teacher ninyo, napaderive fully and using only the basic formula. Ayun nga, makakatulong to dun, lalo na sa mga from scratch reviewee. So, gamma water times WGS, dalawa. Saan galing yan? Ayun Di ba the volume parameter for water is SE? O gamma V, gamma water times SE. O another volume parameter for water is WGS. Gamma V, gamma water times WGS. And for the weight of solids, gamma solids times 1. And gamit itong specific gravity ng solids na gamma solids over gamma water, i-cross-multiply mo lang GS gamma water times 1. Okay? Gamitin ko na agad itong pang number 18 na formula. Itong volume parameter technique natin for the porosity. Hindi ba ang porosity ay may kahulugang VV over V? Volume of void, ratio of the volume of void to the total volume. Yes, I know that. And complete breakdown of the total volume is solids plus the volume of void. Ano ngayon? Ito na. Gamit ang volume parameter technique or unit phase method, N is equal to volume parameter assigned for void is E. Volume parameter assigned for solids ay 1. Ayun. Volume parameter assigned for void is E. Volume parameter assigned for solids is 1. And for void again is E. Okay? And from there, madaderive mo, ano mo na lang to algebra mo na lang. Algebra. Mapapalabas mo na lang itong E na equal sa N over 1 minus N. Bakit ayaw mong kuhanin sa volume parameter technique mo? Hindi ko mapapalabas kasi, di ba definition ng void ratio ay VV over VS? O tingnan mo, volume parameter assigned for void ay E. Volume parameter assigned for solids ay 1. Di mo uwi sa ilang rin yun kapag sinulat ko. Ganun. Kaya nga sabi ko, algebra mo na lang. I-resolve mo to, cross-multiply, and then transpose the explicit function of E with respect to the porosity. So yun. Actually, 18th, 19th. Sige, i-count natin. 18th and 19th formula. I-count natin itong porosity at saka itong void ratio na N over 1 minus N. Susunod! Kasunod, gawin natin ang formula number 20. Wala pa tayong sinosolve .
Gawin natin ang formula number 20, which is the bulk unit weight, na may kahulugang total weight per unit volume. Na kapag binreakdown, ito ay kombinasyon ng solids at saka water. Di ba wala naman timbang yung hangin? And the total volume na solids at saka void. O ano yung ginagawa mo? Ayun na, i-apply ko yung volume parameter technique. Tinan mo. What is the weight parameter for solids? Ayan, GS gamma water times 1. What is the weight parameter for the water? Dalawa ang pagpipilian. It's either SE or WGS, gamma water times SE na lang. Lagay ko sa unahan. Divided by 1 plus E. O, hindi madiderive mo itong formula na minemorize mo noon na GS plus SE. Factoring out the unit weight of water. Ayan. Ikaw na lang gumawa ng version ng density. GS plus SE over 1 plus E. Or pwede mong ulitin yan para dun sa isa pang formula. Bakit nagamit? Number 21. Bulk unit weight pa rin. Bulk unit weight. Formula number 21. Ito ay papalitan lang natin ng WGS. Kasi nga, the meaning of SE is WGS. Di magiging WGS to. Ang kauuwi ang formula nito ay ito ring minemorize mo, factoring out the 1 plus W and the gamma water. Factoring out the GS. So 1 plus W over 1 plus E times the unit weight of water. Sabi ko nga, kung memorize nyo na to dati pa, hindi nyo ma-appreciate yung weight parameter technique. Hindi nyo ma-appreciate yung ini-introduce kong memorization process. Kasi nga, tinandaan mo na yung formula nang nakabase lang dun sa lista ng teacher mo. O tapos, meron pa akong number 22 na formula. Ano ang pang number 22 na formula? It is saturated. O paano kuhanin yan? Gamitin ko na to. Di ba kapag saturated, ang degree of saturation ay equal sa 1. Ayun. Papalitan mo lang to ng 1. At gamma mo ay equal na sa gamma sat. So meron ka rin bang minemorize noon na ang saturated unit weight or density ay GS plus E over 1 plus E times the gamma water. Okay? Next. Number 23. Ang number 23, silip ka pa rin dyan sa volume and weight parameter, is the gamma dry. Weight of solids over the total volume. O, ano ang weight parameter ng solids? Di GS gamma water times 1. O, i-breakdown mo tong volume. Ito ay kombinasyon ng solid saka void. Ano ang volume parameter ng solids? 1. At volume parameter ng void? E. O, edi ito na rin yung formula mo. GS gamma water over 1 plus E para sa dry unit weight. Next, number 24. Etong gamma prime. Baka ikalito mo kapag nagsimula ka sa basic formula. Kaya ito na lang ang gagawin natin. Gamma sat minus gamma water. Ito ay gamma prime. Kakaderive lang natin ang formula ng saturated
unit weight. Ang saturated unit weight ay Gs plus E over 1 plus E times gamma water. And then, susubtrakan mo ng gamma water. Ang kauuwian nito, pag kinuha mo ang least common denominator niyan sa algebra mo, ay etong Gs minus 1 over 1 plus E. Ay, teka lang, nakalimutan ko itong... tama, may gamma water na pala. Gs over 1 plus E. Gamma water, ito ay gamma water. Okay? So sabi ko, kanina, yung number 20 onwards hanggang 24, kung memorize mo na to noon pa at mabilis mong nare-recall ngayon, edi sige, parang walang kwenta ang tinuro kong volume and weight parameter technique. Kagaya ko, nung nagre-review ako bago mag-board exam, hindi ko rin na-appreciate yung method na yan. Kasi nga, alam ko na lahat ng mga equations. O ano ngayon? Anong nangyari? Ba't ganun? Sabi ko nga, iniliwanag ko na dun sa mga magsisimula uli, pwede mong maging guide etong suggestion na volume and the weight parameter. Volume and the weight parameter. Tatandaan mo si 1, si E, tsaka si Wedges. Sa mga ayaw na sa mga naka-memorize na noon at ayaw nang mag-adapt ng weight parameter, ang isa-suggest ko na lang natanggapin mo ay etong volume parameter technique na lang or the unit phase method. Bigyan kita ng example. Additional example. Wala to sa handout. Ako lang magbibigay ng random. Halimbawa, binigyan ka ng problem ng ang total volume ng soil ay 10 cubic meters. And then nagbigay ng void ratio. Halimbawa, random selection lang to ng number, 0.23. Ang degree of saturation mo ay 0.69. Ang tinatanong sa iyo sa pa-board exam ni Engineer Estaniero, pa-isa-isa lang ang tanong niya. Halimbawa, isa lang. Kasi pag tinatlo ko yan, sulit yung solution number 1 in the basic formula. Anong mangyari dyan? Edi solution mo. Isosolve mo yan na, solution number 1. Gamit ang basic formula. Alam mo kung paano ka mahihirapan sa solution number 1? Ganito. Sa solution number 1, mag-aano ka? Magti 3 equations, 3 unknowns ka dyan. Equation number 1 mo ay magagaling sa total volume. Basagin mo yung total, VA o VS plus VW plus VA. Ayan yung equation number 1 mo. Yung equation number 2 mo, kukunin mo dun sa given na void ratio. VV over ano yan? VS. Babasagin mo pa yung numerator na water saka air. Ayun. I-cross multiply mo yan, syempre, equation number 2. Tapos yung dulo, degree of saturation, na ratio ng volume ng water sa volume ng void. VW divided by VA plus VW. Pang equation number 3 mo yan. Pero pwede kang dyan, makakapag-calte ka dyan. I-rearrange mo lang yan. Mode equations, 3 unknowns. Mapapalabas mo yung XYZ mo. The VS, VW, VA. Pero grabe, ang haba. Ang haba ng solution na yan. Kaya, ginagamit natin etong
Solution number 2, na volume parameter technique, unit phase method, o tinatawag naming Doton Jutsu. Magpe-prepare ka lang ng ratio. Prepare a ratio of unknown and given. Look, ang unknown ay solids volume. Ang given ay total volume. Silip sa volume parameter method, sa assignment natin, what is the volume parameter assigned for solids? 1. What is the volume parameter assigned for total volume? Combination of 1 plus E. Tapos ang laban, ayun na, 1 over 1 plus 0.23 cross multiply the total volume na 10 cubic meters. Tadan! Ten divided by 1 plus 0.23. Ang sagot ay 8.13 cubic meters. Grabe, ang bilis nun. Super bilis. Nakuha mo agad, oh. Gusto mo ng mabilisang pagsagot naman sa volume of water? Yes, sige. Preparing the ratio of unknown and the given. What is the volume parameter assigned for water? SE or WGS. But we can't use WGS. Why? Wala namang given na moisture content and specific gravity of solids dito sa problem. Ay, ganun ba? O, paano yan? Hindi mo na ito gagamitin. Pero sige, ipakita rin natin yung formula na pwedeng ma-form. Total volume is 1 plus E, combination of solids 1, and void. Ayan, the volume of water is equal to SE over 1 plus E times the total volume. Direct substitute, 0.69 times 0.23 divided by 1 plus 0.23 times 10 cubic meter. O, kuha mo yung volume ng water agad-agad. O, edi mabilis mo na rin masasagot yung ano niyan, yung weight ng water pag tinanong. Weight ng water, gamma water times the volume of water. O, 9,910 newtons per cubic meter times yung answer mo dyan. O. And then, mabilis ang pagsagot sa volume ng air naman. Total volume, E minus SE, or pwede rin E minus WGS. Nabanggit ko na kanina na hindi natin mapapakinabangan yung WGS kasi hindi naman available sa problem. Yung ano lang, degree of saturation and the void ratio. Divided by 1 plus E, 1 plus E. And this is ganun uli, 0.23 minus 0.69 times 0.23 divided by 1 plus 0.23 times 10 cubic meters. Yung papalabas ka rin na volume ng air. At mabilisan yan. Ito naman, zero naman na automatic yan. Hindi mo kailangan kompitin yan. And then, yung una, kung sakaling magtatanong ng weight ng solids, edi gamma solids, volume ng solids, or GS gamma water times the volume of solids. Again, specific gravity of solids is not given.
O, edi, ayun, hanging yung computation yan kung weight ang tinatanong. So class, napakaganda. Ibig sabihin, very powerful ang technique na ito, yung volume parameter technique. Para sa mga beginners ulit, kung tingin mo ay na-reformat ang utak mo after ng geotechnical engineering, ibig sabihin, sulit sa iyo etong weight parameter. Sulit sa iyo yung weight parameter na yan. Pero kung ikaw ay bihasa na at na-memorize mo ang lahat ng mga equations noon, walang dating sa iyo etong yung weight parameter na yan. Kasi nga, di ba ito yung mga formula, ang dami. Itong 20th formula, GS plus SE over 1 plus E. 21st formula, GS 1 plus E over 1 plus W plus over 1 plus E times gamma watt. Gamma sat, GS plus E over 1 plus E times gamma watt. 23rd, GS gamma watt over 1 plus E. And gamma prime, GS minus 1 over 1 plus E times the gamma watt. Sa mga mahuhusay at tumatak na sa utak dahil malakas ang kanyang photographic memory. Walang kwenta sa kanya itong weight parameter. Ang susulitin niya na lang ay itong direct calculation ng component. Direct calculation of the component and the corresponding mass or weight. Itong pinaliwanag ko na nasagutan natin ng mabilis ang hinahanap na solids volume. And dinamay ko pa yung ibang mga laman. Solids, water, at saka air. And the corresponding weight. And with this knowledge, pwede na tayong mag-solve ng problem. Sagutin natin itong situation number 1. So sa problem number 1, class, ano na to ha? Basahin nga muna natin. Determine the formula for each item given below. Hindi mo na pa pipilitin ang sarili mo na umatake sa basic formula. Gamitin mo yung technique, volume parameter. The volume parameter technique. Itong solids, itong tubig, saka itong air. Volume parameter technique. Unit phase method. Ito ay 1. Ito ay sewages. Ito ay E. Ayan ang technique. So para sa number 1, nagtatanong, alin sa mga sumusunod na ito ang formula ng air-void ratio? Alam ko ang formula ng air-void ratio ng basic. Ito ay ratio ng air-void volume saka ng total volume. Parang porosity siya, pero sa halip na void ang numerator, volume ng air lang ang numerator. What is the volume parameter assigned para kay air? Hindi ko memorize yung sinangle out na parameter. Meron kasing reference book, yung nasa book ni Van Katramaya. Sinangle out niya yung air. Ito binigyan niya to ng name.
Pinangalanan niya to ng air content times E. Hindi ko kasi type yung AE na yan. Kasi hindi naman typical yung air content na parameter. Ganun. So the volume parameter for air is void, which is E, na binawasan ng water, SE, and yung total volume, the combination ng solid saka void ay 1 plus E. O ha? Factoring out the void ratio, 1 minus S ito. 1 plus E. Kilala natin na si porosity doon kanina sa listahan ng other set formula na E over 1 plus E. So, ibig sabihin, pwede ko nang paltan itong E over 1 plus E ng porosity times 1 minus S. Tadan! O, ayan ang sagot. And you know what? Bibigyan kita ng shorter, designation. Diba, ang void ay combination ng volume ng water saka volume ng air. O, pag dinivide ko yan, yung volume ng void, volume ng water plus volume ng air, pag dinivide ko yan sa VV, edi magiging 1 is equal to degree of saturation plus the air content. O, class, tingnan mo, the meaning of air content is 1 minus S. Ibig sabihin, kung itutuloy ko to, yung N sub A equals N times 1 minus S. Tingnan nyo, pwede na siyang isulat ng air void ratio is equal to porosity times the air content. O, di ba? Ang lakas makaano nito ha. Yung nakikita sa sugat. Air void ratio is equal to porosity times the air content. Paano nga nag-come up doon? Paano nag-come up doon sa volume parameter assigned for air? Kasi 'di ba? Etong air is E minus SE. Pag pinactor out mo yung E, may 1 minus S dyan. Ayun, dinerive ko na sa yung 1 minus S. Dinerive ko na sa yung 1 minus S. O edi yan, EA, AE. Kaya merong gumagamit ng may gumagamit ng AE parameter dun sa volume ng air. Next. Let's do number 2. May dalawang pwedeng solution ito. Pwede kayong dumaan direct to the point. Solution number 1 na magsisimula sa dry unit weight. It starts with dry unit weight. Pero, kailangan mong mag-explain na ang iyong lupa, soil condition ay saturated. O ngayon,
O, edi ano, i-push mo yan, yung solusyon na yan, ipapagawa ko sa'yo yan. Kasi nga, I find this tedious kasi baka maguluhan ka, nasa isip mo originally, yung lupa ay tuyo. Kasi magsisimula sa dry unit weight eh. E di dry ang soil. Tapos may pahabol statement ka na ang lupa ay saturated. Para lang masatisfy yung mga nasa multiple choice. Sino ba to? Ang mga nasa choices ay nagdadala lahat ng saturated. Ibig sabihin, idadagdag mo talaga to. Pero ang simula mo na basic formula ay dry unit weight. Ang gusto kong maging solution niyan ay etong starting formula na saturated unit weight. And di ba kanina sa number 1, gumamit ng other set or important relationships? Pag sinabi kong basic formula, ito yon. Balikan natin. Pag sinabing basic formula, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayan ang lahat ng mga basic formula. The volumetric ratio definition, the single, the one and only, weight ratio, moisture content, and the specific gravity, the weight-volume relationship or the mass-volume relationship, and the specific gravity. Ayun yung 1 to 16. Pag sinabi kong other set, ayun yung 17th hanggang 24 na formula. Ito siewages, porosity, void ratio, ayan, bulk unit weight, saturated unit weight, dry unit weight, and the effective unit weight. So, anong nangyari sa problem number 1? Pinakinabangan natin yung volume parameter technique. At mabilis nating napalabas yung porosity in terms ng degree of saturation. Etong number 2, wag mong pilitin ang iyong sarili na umatake sa other set. Kasi nga napansin mo, madali ang other set. Parang may shortcut. Kaso baka samain ka kapag nagsimula ka sa other set solution. Kaya, magsisimula na ako sa basic formula. Bakit? At dahil sinabi ko ng saturated ang panimulang solution, o edi total weight divided by the total volume. Ang total weight ay kombinasyon ng bigat ng solids at saka bigat ng tubig. Wala kasing timbang ang hangin. O ayan tingnan mo, hindi ka na nagpalipaliwanag kagaya ng solution number 1 na nagsisimula ka sa dry na lupa pero kalagitnaan ng solution mo, ipapaliwanag mo na ang ang lupa pala na tinutukoy mo ay completely filled with water. Eto, nagsimula na ako kay saturated. E di hindi ko na ipapaliwanag itong yung pagpasok ng dry kasi nag-appear naman talaga doon sa equation. Original, saturated yung soil. Pero wala na akong paliwanag pahabol na magiging dry yung lupa kasi mag-a-appear na siya sa equation. And with that, gamma sat is equal to gamma dry plus the weight of water over the total volume. But wait, hindi ba kapag ang lupa ay saturated, kompletong napupunan ng tubig ang void? So, pwedeng in terms ng volume ang nasa isip mo. Pero weight ng water kasi ang nasa numerator. Ang weight ng water ay equal sa weight ng void. Or kaya, ang volume ng water is agad-agad
volume ng void. Oh, paano mo naisip yan? Paano ko naisip yan? May napansin kasi ako sa multiple choice na appearance ng porosity and the void ratio. Kaya sinisikap kong may mag-a-appear na volume ng void doon sa numerator. Ayun, kung gusto mo, ano pa, weight ng water is equal to gamma V. Gamma water, volume ng water. Oh. Weight ng water is equal to unit weight ng water times the volume ng water. O kaya ang mangyayari, dito, sa solution number 2 natin, gamma sat is equal to gamma D plus weight ng water is gamma water times the volume ng water divided by the total volume. Dahil saturated nga ang soil, ito ay magiging gamma water VV over V. O ano na mangyayari dyan? Kilala mo ito. Kilala mo itong ratio ng VV sa V. So gamma sat equals gamma D plus gamma water times N. Ilabas mo na ang dry unit weight. Transpose mo. I-transpose mo itong kasama ng gamma D. Ayun na. Gamma sat minus N gamma water. Ayan na ang kahulugan ng dry unit weight. At wala nang pahabol-pahabol explain kasi sa simula pa lang, saturated na ang lupa. O ngayon, nagulat ka ba? Nagulat ka ba dahil gumamit ng basic formula? Kasi parang napansin mo, maganda yata na idaan palagi sa solution na other set para maging mabilis ang pag-solve. Pero, ito ay kumailangan ng basic formula. Akala mo ba nakagraduate ka na ng usage ng basic formula para sana ay mapabilis sa pag-solve? Well, kinailangan sa problem na to. Actually, ang pagpasok ng situation number 1 sa module mo, para sa training ng pagmanipula mo sa mga equations para humusay ka sa pag-refresh ng mga equation. Ayon ang naging papel ng discussion natin ng mga formulas, basic saka other set. Actually, may solution number 3 pa ako dyan. Ano yan? Kaso, matatagalan ka sa solution number 3. Obserbahan mo yung tanong. Dry unit weight. Tapos may gamma sat. May porosity. Ano ka? Mag-a-assign ka ng assignment of values. This is like using the choices. Recall mo lahat ng formula. Yung formula na basic saka other set. O tapos, ano yan? And then, use the choices. Ano yan? Di ganito. Di ba ang pinaka-memorize mo na dry unit weight ay ganito, gamma D. GS over 1 plus E times gamma water. O di mag-a-assign ka ng GS, halimbawa, 2.7. Halimbawa, yung E, 0.5. Pwede mo lang magawa talaga to sa multiple choice. O di masasagutan mo yung gamma D dyan.
O, solve mo yung gamma D, may answer ka na. E kaso, yung nasa choices, naka-gamma sat nga. O, hindi ano. Ayan, testing mo na, letter A. Gamit yung mga values mo. O, letter A. Gamma sat na GS plus E over 1 plus E times the gamma water. Isusubtract mo daw sa porosity. Yung porosity mo, di ba may E ka? Kukumpitin mo pa yan, E over 1 plus E. Tapos kapag nagkapareho ito, yun o, gamma dray mo, yung answer mo ng gamma sat minus N gamma water, nagkapareho itong answer na to, ibig sabihin, ito na yung correct answer. Lo, ang haba. Pero at least, lahat ng mga nilista mo, alam mo rin naman na. Dahil memorize mo yung basic formula and other set. Okay? Susubukan mo pa ba yung ibang nasa choices? Lagot. Yung letter B requires Yung letter B requires S. E di mag-iisip ka pa ng value ng letter S. Hindi naman connected sa... Though merong relationship na sewage, pero kung kulang ka ng moisture content, hindi ka pa makakapag-solve ng degree of saturation. E di mag-a-assign ka pa ng letter S para sa letter B. Pero kasi, letter A, napansin mo na ang pagkakapareho ng sagot ng dry unit weight mo ng original formula at etong pinasok-pasok lang na mula dun sa mga numerong inisip. O di ayun, ayan na ang solution natin na tatanggapin. Solution number 1 na nagsisimula sa dry unit weight because you were distracted by the question. Kaya inisip mo, sa kanya ka dapat magsimula. Solution number 2, hindi ako nagpa-apekto doon sa title na dry unit weight. Pinansin ko kasi ang multiple choice na may dala-dala lahat na gamma sat. Kaya initially, saturated na talaga rin ang ating ginamit. And amazingly, nung binreakdown ko yung saturate, yung total weight, nagpalabas ng solids weight at ng total volume, biglang nag-appear ang dry unit weight at saka natin na-derive na with the basic formula lamang etong solution na ito. Solution number 3, this is like back substitution technique. Back substitution, inilalagay mo ang lahat ng mga numerong inisip mo. Oy, ingat ka rito sa isip-isip ng mga numero Baka mamaya bigla ka nagsulat ng porosity. Alam mo namang dependent yung porosity sa void ratio. May relationship sila sa isa't isa. Bawal kang mag-simultaneous assignment. Bawal kang mag-simultaneous assignment ng number kasi iyon ay konektado sa isa't isa. Baka mag-conflict yung solution mo. Pag ganun. Okay. And, ayun na. Proceed tayo sa number 3. Number 3. Buoyant unit weight. Inobserbahan mo ang formula na nasa choices na binubuo ng GS at ng porosity and gamma water. Pero kasi kilala mo na yung other set na GS minus 1 over 1 plus E. So kung lahat ng mga nasa choices ay may porosity, edi gagawa ka ng paraan na palitan yung E ng N. Using the formula of E equals N over 1 minus N. I-substitute mo yan dito. GS minus 1 over 1 plus N over 1 minus N times gamma water. Kuhanin ang least common denominator ng denominator.
So ito ay 1 times 1 minus n plus n divided by 1 minus n times gamma water. Maka-cancel itong, dapat nga di ko na nilagay yung 1 kasi 1 minus n naman din ang lalabas doon. Maka-cancel ang n, may matitirang 1 sa denominator, at ang binomial na 1 minus n ay aakyat sa numerator. With this, gs minus 1 times 1 minus n, napalabas na natin itong nasa letter A na ang gamit lamang ay dalawang other set formulas. Bakit dalawa? Ito yung effective unit weight. Effective unit weight, gs minus 1 over 1 plus e, at saka itong void ratio in terms ng n, pangalawa. Pangatlo sa ating other set formula. Ayun. So situation number 1 ay tinetrain ka para ungkatin ang lahat ng mga basic formula and other set equation. Ayun ang naging papel ng pag-intro natin ng pagkatagal-tagal. Let's go to situation number 2. Okay, let's have the identification of the given, and kung kaya mong mag-drawing, sige, i-drawing mo yung problem na yan. For given an illustration, a sample of saturated clay was placed in a container and weighed. First sentence pa lang, baka hindi mo na